Ay, Lando, isasama mo na naman pa si Ren sa pagbabiyahe. Ang tindi-tindi ng init ng araw. Alam mo naman ang kondisyon ng anak mo. Hindi ka ba naawa sa bata? Aling Gracia, may pagpipili at pabaho. Wala naman ako mapag-iwan ng gamings. Naawa rin naman po ako sa anak ko. At alam kong kalagayan niya. Kaya nga hindi ko siya pwedeng iwanan na mag-isa sa bahay. Ay naku, Lando, kung hindi lang ako abala sa palengke, apo na sana mabubulong tayong alagaan ng bata. Bakit ba kasi hindi ka pa rin mag-asawa ulit? Para sana may mag-alaga sa anak mo. May sarili ng pamilya si Irene. Kaya dapat matuto ka na rin mag-move on. Hindi naman lahat ng babae manluloko. Minalas ka lang sa una, pero baka sa pamalawa, swertehin ka na. Nabo, Aling Gracia, malabo pa sa sabaw yan sinasabi niyo eh. Sige na po, mahaba pa ang biyahe ko papuntang Barrio Lawag. Alis na po ko. Barrio Lawag? Ay nako, maraming magagandang dalaga doon. Kumilis ka na, Lando, para naman magkaroon ng bagong nanay ang anak mo. Aling Gracia, suntok sa bon po yan sinasabi ni Dewey. Naranasan mo na bang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon kung saan wala kang ibang mapagpilian kundi gawin ang isang bagay na labag sa paniniwala mo para lang sa kapaanan ng anak mo? Sa mga magulang dyan, paano bang kaya niyong gawin para sa anak niyo? Kaya niyo bang isintabi ang sariling paniniwala niyo kung yun lang ang tamang paraan para mabuhay ang inyong anak? Paki-comment niya po sa ibaba ang sagot at excited kami mabasa ito. At kung naiintriga ka man kung anong nangyari sa mga sa kalagitnaan ng biyahe, tara na't sabay-sabay natin pakinggan ang kwentong ito hanggang dulo. Pero bago yan, huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe, mag-like sa ating channel. Maraming salamat po. Magandang araw sa lahat at sa mga tagapakinig ng kwentong Tripsilim, lalo na po sa inyo. Ako po si Lando, 40 taong gulang at dating Shopee rider sa isang lugar na hindi ko na lang papangalanan para maprotektahan ang aking pagkakakilanlan at ang seguridad ng mga naninirahan doon. Bago po para tayo magpatuloy, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na sa kwentong Tripsilim ko lang po pinadala ang aking kwento. Kaya kung maririnig ninyo ito sa ibang channel, pakireport na lang po at salamat. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay naganap noong 2016 nang magtrabaho ako bilang Shopee rider. Kasama ko sa mga biyahe ko ang 7 taong gulang na anak kong si Renz dahil wala ko ibang pinag-iiwanan pagkatapos kaming iwanan ang unang live-in partner ko. Hindi naging madali ang buhay namin ni Renz noon. Bukod sa nawalan siya ng nanay, ipinanak siya na may congenital mutism. Isang kondisyon na hindi siya nakakapagsalita mula sa pagsilang. Dahil sa kakapusan sa pera, hindi ko rin siya napatignan pa sa doktor. Hanggang isang araw na destino kaming mag-deliver sa isang liblib na baryo kasama ang aking katrabahong si McCoy. Pareho kami hindi masyadong kabisado ang daan at sa kasamaang palad naligaw kami. Napadpad naman kami sa baryo, walang kuryente at napilitang manatili doon dahil bigla na lang inaapoy ng lagnat ang anak ko. Doon nagsimula ang lahat. Napilitan ako lumapit sa isang peging albularyo at nailagay ang buhay ng anak ko sa peligro. Paring Ando! Paring Ando! Oh, pare, saan ang punta mo? Pupunta sana ako sa Barrio Labag. Kaso naliligaw yata ako. E di rin kasi gumagana ang Google Map dito. Dahil walang signal lang ang lugar. Parehas pala tayo, pare. Pero bago mawala ang signal ito ang daan ay tinuturo ng Google Map. Baka nga nasa unahan pang baryo. Pero sa itsura pa lang ng lugar na to nakakatakot na, pre. Walang kabahayan at sobrang liblib talaga. Kaya nagtatalon isip tuloy akong tumuloy. Pero pare, trabaho natin ito. Kaya kailangan nating mahanap ang baryo para maideliver ng mga parcel. Ay nako, nakakapagtaka lang kasi, pre. Eh di ba, walang signal dito? Paano sila nakapag-order? Iba talagang kutong kurito eh. Pare, dito lang naman ang walang signal. Malay mo doon sa baryo meron na pala. O kaya mag-overthink Jack. Hindi naman siguro to scam, no? Sadyang malayo lang talaga ang baryo. Kaya imbis na luluwa sila sa bayan, o-order na lang sila sa online. At tayo mga rider, trabaho natin na ihatid ang mga order nila. Kaya halika na, bago pa tayo abutan ng dilim dito. Oo na, sige na. Buti na lang talaga nagkita tayo dito. Dahil kung hindi, hindi talaga ako tutuloy pa. Pero taga pre, hanggang dito pa naman talaga na mapreng yung alas mo. Ano pa pang gagawin ko, pare? Alam na't iwanan ko makisa itong si Ren sa bahay. Alam mo naman ang kondisyon ito bata. Hindi ko naman kaya magpasweldo ng yaya.
Salitang sahod ko kuya. No choice huy. Bilib talaga ako sa'yo pare. Pero sana makahanap ka na talaga ng bagong nanay ni Renz. Para may katuwang ka na sa buhay. Sinasabi ko sa'yo, mahirap talaga mag-isa pare. Mas mahirap ang malugo pare. Kaya itutuong ko na lang ang atensyon ko. Sana ko. Kaysa maghanap pa ng babae. Tara na na. Kita ko ang pagiling ni McCoy sa sinabi ko noon. Pero ano pa bang magagawa ko kung takot ako makipagrelasyon ulit? Sa katunayan, hindi lang si Aling Gracia at McCoy ang magsabi sa akin na mag-asawa ulit. Kundi marami. Halos lahat na nakakakita sa amin ay naaawa sa kalagayan naming mag-ama. Pleasant at sobrang init ng panahon kahit pa nakabalot na makapal na jacket si Renz. Pero pinapalabas ko na lang sa kabilang tenga ang sinasabi nila. Dahil ayoko din namang mag-asawa para lang gawin tagapag-alaga sa anak ko. Kaya malabo pa si Sabaw na mangyaring mag-asawa ako ulit. Kuminga ako na malalim noon para pakalmahin ang sarili at may tuon ang aking atensyon sa pagmamaneho. Lubak-lubak kasi ang dinadaanan namin, kaya pag-gewang-gewang ang motorsiklo ko noon. Mahigit kalahating minuto din kami nagpatuloy sa pagmamaneho abang sinusundan ang daan at napapansin ko mas lalo lumiliblib ang paligid. Napapalibutan na ito ng mga patay na puno nagbibigay ng kaba sa akin dahil iyon ang unang beses na nadestino ako sa ganoon kaliblib na lugar. Ngunit minabuti ko na lang na mag-isip ng positibo dahil kasama ko naman noon si McCoy. Pare, hindi na yata ito tama. Masyado ng liblib ang pinasukan natin. Tingnan mo ang paligid, nakakatakot. Patay ng mga puno at pulamal ang kabahayan. Delikado tayo dito pare. Pero pare, kung hindi ito ang daan, bakit ito ang itinuro ng Google Map kanina? Tsaka wala namang ibang daan sa kaliwa at kanan. Diretso lang ang daanan to. Kaya mabuti siguro na tignan na muna natin sa unahan para makita na natin ang pagpana ng baryo. Total, lasos pa naman Pero pare, hindi ka ba natatakot? Kinakabahan ako dito eh. Ganito na lang, pare. Pag umabot ng kalahating oras at hindi pa ni dati nahanap ang baryo, babalik na tayo. Sige pare. Ay, bakit makasinito pa tayo na destino? Nakakainis talaga. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng trabaho, hindi ko papatusin itong pagdi-deliver natin sa ganito kaliblib na lugar. Maging positibo na lang tayo pare. Dahil kung mapapadala tayo sa takot natin, mawawalan tayo ng trabaho. At para sa akin, mas mahirap yung... Ano pa ba magagawa natin? Eh wala naman tayong pagpipilian. At para sa akin, mas mahirap yung... Ano pa ba magagawa natin? Eh wala naman tayong pagpipilian. Agad akong tumango sa sinabi ni McCoy at pinaandar ulit ang motorsiklo ko. Nakasunod naman siya sa akin habang nililibot ko ang tingin ko sa paligid. Wala akong nakikitang kakaiba, kaya nanatili akong positibo noon habang ang anak kong si Renz ay tahimik lang na nakaupo sa harapan ko. Patawarin mo ko anak. Kung pati ikaw ay napapagod sa biyahe, kung pati ikaw dinadamay ko pa sa trabaho ko, kung kaya ko lang talaga kumuha ng yaya mo para mag-alaga sa'yo. Ginawa ko na eh, pero sa ngayon, hindi pa kaya ng sahod ko. Alak ka, hindi pa mayaman si tatay, pero pangako ko sa'yo. Babawi ako anak, babawi ako. Pare tingnan mo, may patay na baboy sa unahan, tinutuwa ng muwak. Oo nga, pare, alika, lapitan natin. Gogi, baboy na mo yata yan, pre. Sino may gawa niyan? Tignan mo, wala nang laman loob. Baka may mga naso dito at natiyempo na baboy na mo yan. Pero, ang brutal naman ang pagkapatay. Pare, masamang kutum ko dyan. Delikado sa lugar na ito. Kung mga naso ang pumatay niyan, bakit mo nagtama ng baril at wala nang lamang loob? Pare, sa tingin ko, may mga asmang sa lugar na ito. Kaya tara na, bumalik na tayo bago pa tayo abutan ng dilim dito. Sino ba yun? Sabay-sabay kami napalingon sa likuran namin nang marinig ang malalim na boses na isang lalaki. May edad na ito. Natansya ko ay nasa 40 anyos na siya. Makapal ang kilay, seryoso ang mukha at nakasuot ng kamisa de chinong kulay asul. May dala naman itong kawayang 1 metro ang haba at matulis ang tulo. Nakaramdam ako na ng kaba pero minabuti kong ngumiti habang nagkatinginan kaming dalawa.
Tinatanong ko kayo, sino kayo? At ano ginagawa niyo rito? Madam, ako nga po pala si Lando at ang anak kong si Renz. Ito naman pong kaibigan ko si Makoy. Shopee rider po kami at mapunta po kami ng Barrio Lawag para mag-deliver po ng parcel. Sakto na daanan namin itong patay na baboy mo kaya napahinto po kami saglit. Yun ba? Ako naman si Renan, kapitan ng bari sa Lao. Tore, tara na, umalis na tayo dito. Bakit tarang tapok na iyo? Mukha ba ako masamang tao sa inyo? Hindi naman po. Pero kasi po nagmamadali kami dahil kailangan na naming maitid itong parcel sa Barrio Lawag bago pa kami maabutan ng gabi. Barrio Lawag, iho, lumagpas yata kayo. Naglaw sa may talahiban ng daan papunta sa baring yun. Medyo maliit nga alam ang daanan pero kasi naman ang motorsiklo nyo. Napatingin kami pareho ni Makoy sa makipot na daang tinuro ng lalaki. Hindi naman kami makapaniwala sa sinabi ng lalaking nagpakilala bilang si Kapitan Renan. Masyado kasi itong maliit para maging daanan papunta sa baryo. Kaya hindi talaga naman yun napansin ang dumaan kami. Saglit pa kami nagkatinginan ni Makoy nang biglang binasag ni Kapitan Renan ang katahimikan sa pagitan namin. Paniwala kayo sa akin, hindi ako masamang tao. Dumadaan ako dito sa lugar na ito kaya kabisado kong daan papunta sa mga liblib na baryo tulad ng baryong pinamumunuan ko. O sige na, tumuloy na kayo. Ako pa kayo maabutan ng dilim dito. Kung papasok po ba kami sa daanan yun, ilang kilometro po ba kaya bago kami makarating sa baryo? Medyo malayo din. Kadyo ko ay nasa 5 kilometro. Pero nagamotorsiklo naman kayo kaya walang problema. Sige po. Maraming salamat po. Kapitan Renan, wala pa naman yun. O siya, mag-iigat kayo ha. O sige na, tumuloy na kayo. Pero, paano po kayo? Baka gusto niyo pong sumabay sa amin. Huwag ginagawa na lahanin. Maya-maya, susundin lang po ng ating harap dito. Sige po, tuloy na po kami. Mag-iigat po kayo dito. Kayong dapat mag-iigat. Pare, sigurado ka bang papasok tayo dyan? Madami talayib dyan. 3, panigurado maraming kaya delikado. Ano ka ba naman pare? Mukhang na, narmuto naman tayo. Hindi tayo mahabol ang sa bilis ng takbo natin. Kaya sina, tara na para makarating na tayo dun. Bago pa tayo abutan ng gabi. Oo na, sige na, tara. Hindi man po ang tiwala ko nun sa lalaki. Sa isip ko'y mas nangibabaw ang pagbabaka sa Kylie. Lalo na't nakataya ang trabaho namin dito. Hindi rin biro ang halaga ng mga parcel na ihahatid namin. Kaya kailangan namin sumugal sa posibilidad na yun na ang daan papunta sa Barrio Lawag. Di naman kami nabigo nun na makita namin ang bukana ng baryo pagkatapos tayo naming utong biyahe. Pagdating namin sa bukana ng baryo, pumungad sa amin ang makipot at lubay-lubang daan na napapalibutan ng matataas na damo at ilang na tuyong puno. May lumang karatula sa gilid na halos sumubura na ang pangalan ng lugar. May ilang bahay na gawa sa kahoy at tiyero at may mga taong abala sa kanilang gawain. Agad naman kami nagtanong kung saan matatagpuan ang bahay na pangalan na nakalagay sa parcel. Itinuro nila ang direksyon at sa kabutihang palad. Inagtagumpay kaming maihatid yun. Ayos! Naihatid din natin ang mga parcel. Buti na lang talaga, nakita natin si Kapitan Renan. Kung hindi dahil sa kanya, sigurado kung saan na tayo nakarating ngayon. Oo na pare, aaminin ko kanina, nag-aalaman pa akong maniwala sa kanya. Pero nagsabi naman pala siya ng totoo. Paano ba naman kasi nakakatakot yung itsura niya eh. Ang seryoso ng mukha niya na parang mangangain ng tao kung magtanong sa ating Karina. Kaya hindi talaga tayo dapat na maghusga. Base lang sa nakikita natin, karoon lang siguro ang aura niya. Pero wala ta namang mabait siya. Tiluman niya nga tayo, diba? Oo nga pare. Buti na lang talaga. Pero alam mo, hindi ko pa rin maalis kanina yung minyari sa babuira mo. Napakabutal kasi ng pagpatay. Halatan hindi gawa ng isang mga naso. Isipin mo, wala na lamang loob. At basta sa narinig ko sa mga kwento, ang kayang gumawalan ng ganyan ay aswang. Naniniwala ka talaga sa mga aswang, pare? Buong buhay ko kasi, hindi pa ako nakakita ng gano'n eh. Kung ikaw hindi, ako oo. Ay nako, huwag na natin pag-usapan yan. Natatakot lang ako lalo at magdidilim na. Mabuti pa umalis tayo dito bago pa tayo maabutan ng gabi sa daan. Delikadong daanan natin, kaya tara na. O sige pare. Pwensya na.
Ayos ka na ba? Kapit lang ha? Tahimik lang ang anak kong si Renz noon. Akita ko namang ayos lang siya dahil gagalaw-galaw naman siya kapag hindi maganda ang pakiramdam niya. Galaw niya kasi ang basihan ko sa bawat reaksyon niya at tanging ngiti lang din niya ang tugon sa tanong ko. Pabilis kong pinaandar ang motor hanggang sa makalabas kami sa makipot na daang pinasukan namin Karina. Napatingin naman ako sa patay na baboy ramo sa unahan tsaka tuluyang binabaybay ang daan pabalik. Pero habang tumatagal, napansin ko paulit-ulit ang daan na dinadaanan namin. Kaya huminto muna ako saglit at nilibot ang tingin sa buong paligid. Kaysa nadama huminto sa likuran ko si Makoy. Ko, pabilis kong pinaandar ang motor hanggang sa makalabas kami sa makipot na daang pinasukan namin Karina. Napatingin naman ako sa patay na baboy ramo sa unahan tsaka tuluyang binabaybay ang daan pabalik. Pero habang tumatagal, napansin ko paulit-ulit ang daan na dinataanan namin. Kaya huminto muna ako saglit at nilibot ang tingin sa buong paligid. Kasunod naman huminto sa likuran ko si Makoy. Pare, parang paulit-ulit ang dinadaanan natin ah. Hindi kaya naliligaw tayo? Buti pa pre, baliktaran natin ang damit natin. Yun ang pamahiin sa amin eh. Kapag naliligaw daw, baliktarin ang damit. O sige. Teka, pati si Renz. Oo naman, kasama natin siya eh. Mambihira naman oo. Wala na nga ako nagawanan kundi sumunod sa sinabi ni Makoy dahil kahit hindi ako gaano naniniwala sa mga pamahiin na yon, respeto pa rin ang paniniwala ng kaibigan ko. Wala naman siguro mawawala kung susubukan ko. At pagkatapos ko ang baliktarin pareho ang damit namin ni Renz, pinaandar namin ulit ang motor. Napatigil naman kami pareho na makita namin sa unahan ang bukana ng baryo. Pare, may baryo yata sa unahan. Oo nga pre, bakit hindi natin yung nakita kanina? O di ko din alam. Naliligaw na talaga tayo. Hindi totoo yung sinasabi mong pamahiin. Sinubukan ko lang naman. Pero sa pagkakatanda ko, sinundan naman natin ang tamang daan. Diba? Dire-diretso lang tayong papasok. Pero bakit na iba? Nako. Mabuti pa magtanong na tayo. Ano ka na? Baka may makakatulong sa atin sa baryong yun. Pero pray, hindi natin kilala mga tao dyan. Baka kung ano pang gawin sa atin, pare. Di ba kasasabi ko lang sa'yo kanina na hindi tayo dapat na maghusga? Wala naman siguro mawawala kung magpapakasakali tayo. Hindi naman tayo maghahanap ng gulo. Kaya walang rason para magalit sila sa atin. Tsaka mukhang mababait naman ang mga taga-baryo. Katulad ni Kapitan Dugan, akala natin nung una, niloloko lang niya tayo. Pero nang dahil sa tulong niya, naihatid natin ang maayos sa mga parcel. Sabagay, tama agad dyan, pre. At wala naman talaga tayong pagpipilian kundi ang humingi ng tulong. Lalo na talbog na araw, kailangan na natin makauwi. O sinahan ka na. Maghahanap tayo ng mga pagtatanuan. Sige pare, tara. Naglakas loob nga kaming pumasok sa isang baryong hindi namin kilala. Di ko din kasi mabasa ang nakasulat sa karatula dahil sa lumaan ito. Seryoso namang napatingin ng mga tao sa amin noon, mula ulo hanggang paa. Kaya kinabahan ako. Hanggat sa may lumapit sa amin na isang may edad na babae. Mukhang mabait ang aura niya kaya agad akong bumaba sa motor at lumapit sa kanya. Magandang hapon po sa inyo. Ako nga po pala si Lando at ang kaibigan ko si Makoy. Kasama ko din po ang anak kong si Renz. Narito po ako para magtanong at baka sakali po kaming matutulungan niyo kami. Ako na ba si Edna? O tawagin niyo na lang kung aling Edna. Ano ba ang may tutulong ko sa iyo, iho? Naliligaw po kasi kami. Galing pa po kami sa Baryo Lawag. Pero nang pauwi na po kami, hindi na po namin mahanap ang daan palabas ng kalsada. Ganun ba? Pare, sila Renz. Napatigil naman kami pareho sa pag-uusap nung marinig ang sigaw ni Makoy. Nagulantang ako na makita kong nanginginig ang natawan ng anak ko noon. Agad akong tumakbo palapit at kinawakan ng kanyang ulo at doon ko na lamang inaapoy siya ng lagnat. Sobrang nataranta na ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko habang yakap-yakap ko ang anak ko. Anak, anong nangyari sa'yo? Diyos ko,
Mabuti pa sumunod kayo sa akin para mabigyan natin siya ng paunang lunas. Opo po, Iho Dalida. Sobrang taas na lagnat niya. Kailangan natin siya maagapan. Mabuti sige po. Sige po. Nataranta na ako noon habang buhat-buhat si Renz at agad na sumunod kay Aling Edna. Walang iba nasa isip ko noon kundi gumaling si Renz at tuminto sa panginginig ang katawan niya. Hindi ko maiwasang maiyak dahil sa magkahalong awa at sakit na nararamdaman ko habang nakikita ang kinagaya ng anak ko. Sinisisi ko pa ang aking sarili dahil malamang napagod siya sa mahabang biyahe kaya hindi kinaya ng katawan niya. Pagpasok ko sa maliit na kubo, agad ko siyang inihigaso po ang yari sa kawayan at lumapit naman si Ali Edna na may dalang maliit na planggana at basong-basahan. Tsaka ay pinunasan ang katawan ni Renz. Kita ko din ang paglagyan ng malalapat na dahon sa likod ni Renz. Tsaka may piniga ulit. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Pati anak ko, nagkakasakit dahil sa kapabayaan ko. Pare, huwag kayo sisihin ang sarili mo. Walang may gusto sa nangyari. Siguro, nanibago lang ang katawan ni Ren sa lamig dito kaya ganyan. Pare, hindi siya makakapunta dito kung hindi ko siya isinama. Wala ka din namang choice. Saan mo naman siya iiwan kung hindi mo siya isasama, di ba? Sino magpapakain sa kanya? Wala naman siyang nanay na mag-aalaga sa kanya. Sobra ako nadurog sa narinig ko mula kay Makoy at parang sinampal na katotohanan na kailangan ni Renz na isang ina. Pero mismo nanay niya pinagpalit kami pareho para lang sa isang lalaki. Di mo lang nagawang kumustahin ko maayos mong kalagayan niya. At parinig ko na lang nabuntis ito at ikakasila sa lalaki niya. Kaya hindi ko mapigil ang paiyak habang iniisip ang sitwasyon ng anak ko. Huwag kayo mag-alala. Magiging maayos din ang anak mo, Iho. Sa ngayon ay kailangan muna niya magpahinga. Maraming salamat po talaga, Aling Edna. Utang ko po sa inyo ang buhay ng anak ko. Iho, wala kang utang sa akin. Libre lang ang maging mabuting tao. At kahit sino naman maawa talaga sa kondisyon ng anak mo. Tao po! Tao po! Ciao, nandito na po ako. Tadya na pala ang pamangkin ko. Sandali lang mga Iho. Sibo. Naglakad palabas ng bahay si Aling Edna at napatingin naman ako sa anak ko habang mahimbing nito natutulog. Pulit na pukaw ang aking atensyon nang marinig kong tinawag ako ni Makoy at saka ko nakita ang magandang babaeng papalapit sa amin. Maputi at angos ang ilong at may pagkakahawig sa artistang si Marian Rivera. Naparunok ako ng laway na magtabang patingin naming dalawa. Pare, baka malusaw yan ha? Ha? Mga-iho, ipapakilala ko lang sa inyo ang pamangkin ko galing pa sa Maynila, si Patricia. Patricia, agad na naman ang pangalan mo. Ako pala si Lando at si Makoy, kaibigan ko. Sino yung batang nakahiga? Anak mo? Po? Ano kasi, inaapoy kasi ng lagnat ang anak niya Hanida. Buti na lang at nabigyan ko agad ng paunang lunas, kaya medyo humupa na. Kailangan na lang ng bata na magpahinga. Ay, ganun po ba? Ang bait po talaga, Chang. O siyempre, wala na makibang tutulong sa kanila kundi ako. Dito kasi sa baryo namin, kapag hindi kilala hindi talaga pinapansin. Pero nang makita ko sila, halata akong mabubuti silang tao at nanakailangan ng tulong. Kaya nilapit hindi talaga pinapansin. Pero nang makita ko sila, halata akong mabubuti silang tao at nanakailangan ng tulong. Kaya nilapitan ko sila kanina. Manadayo pala kayo dito. Parehas lang pala tayo. Bago lang ako dito. Wala Kailangan ko umiwas sa kahiyan ng pamilya ko Kahiyan. Oo, Iho. Muntis kasi ito si Patricia. Paano ba naman? Daloko ng lalaking unang minahal niya. Kaya naisipan namin dumitubo na siya sa amin para makaiwas na kahihiyan. Dahil masyado strict ang relihiyon ng kapatid ko pagdating sa mga disgrasyada. Ano ka ba, Iha? Huwag mo binababang tingin mo sa sarili mo. Totoo naman po siyang Ano pa pang pwedeng itawag sa akin, Iha? Abuti po sigurong etigin na po sa magiging kwarto ko. Gusto mo na po muna magpahinga? Oo siya, sige.
Maiwa ko na muna kayo dito, iho, ha? Iyahatin ko na si Patricia sa magiging kwarto niya. Sige lang po, Aling Edna. Sige po. Pagkaalis ni Aling Edna ay tsaka pa ako nakahinga ng maluwag. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaba. Di ko alam pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko si Patricia sa unang pagkakataon. Napatigil naman ako sa pag-isip na maramdaman ko ang pagtapik ni McCoy sa balikat ko. Kuy pare, natulala ka yata dyan natamaan na ba ng super typhoon yung lupang hiniram mo? Palim na ha, ano bang pinagsasabi mo? Si Vince ang iniisip mo yun. Paano tayo makakauwi nito ngayon kung ganito ang kalagayan niya? Ay oo nga pala pre, tsaka dumidilim na din sa labas pre. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Hindi niyo pwede ibiyahe ang bata na ganyan ang kondisyon niya. May lagnat pa siya kaya kailangan niya ng tamang pahinga. Masyadong napagod ang katawan niya sa mahabang biyahe. Mukhang tama po kayo dyan. Napagod talaga siya sa biyahe dahil ito ang unang beses na bumiyahe kami dito at may kalayuan po talaga. Lawa nga po ko sana ko dahil hindi naman po siya makakaganyan. Kung hindi ko siya sinama, bakit po naman siya isinama, iho? Hindi po ba alam na delikato ginagawa mo? Pagkabata may pangbata kapag may nagyari. Hindi naman sa pinapangunahan kita pero bagulan din ako kaya sobra ako naaawas anak mo. Wala po kasi kung ibang pagpipilian, iniwan na kasi kami ng nanay niya para sumama sa ibang lalaki. Marayo naman po ang kamag-anak ko dito. Nasa liti pa po ko, kaya nga po sinabihan ko siyang mag-asawa na para may katuon siya sa buhay. Masyadong takot sa babae. Na-trauma masyado sa pandulokong ginawa lang dati niyang kinakasama. Nako, iho, huwag kang matakot magmahal ulit. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay lolokohin ka ng taong mahal mo. Hindi lahat ng babae manloloko at hindi naman lahat ng manloloko ay babae. Pareho lang kayo ng pamangki ko na naloko at ang masaklap pa ay wala siyang trabaho at buntis. Mabuti pa siguro Aling Edna. Ireto niya itong pare ko sa pamangkin yun. Total, pareho naman silang bigo sa pag-ibig at single parent. Ay nako, wala namang problema sa akin kung magkatuluyan ba sila ng pamangki ko eh. Pero ayoko ng kreatura ito. Gusto ko magmunayo sa kanila mismo, iho. Aray ko ang sakit. Anong nangyari sa iyo, iho? Kinagat po ako ng lamok. Madilim na po kasi pinagpipiesta na po ng lamok ang paho. Baka po pwedeng isindin niyo na po ang ilaw. Nako, iho, wala kaming kuryente dito eh. Teka, kukuha lang ako ng lampara at medyo madilip na nga. Wala po kayong kuryente? Naputulan po kayo? Wala talagang kuryente ang baryo sa Lahaw. Pero ayos lang dahil nasanay naman kami lampara lang ang gamit tuwing gabi. Baryo sa Lahaw. Parang narinig ko na yata ang pangalan yun. Edna, nandito na ako. Buksan mo itong pinto. Oo, sadali lang. Teka lang mga iho, pagbubuksan ko lang ng pinto ang asawa ko. Agad na naglakad palapit sa pinto si Aling Edna, abang ako naman ay inaalala ang pangalan ng baryo na banggit niya. Hanggang sa naalala ko si Kapitan Reynand, siya nga ang kapitan ng baryo ito. Pero bago ko pa masabi kay Mako yun, napaligon kami pareho nung makita ang may edad na lalaking papalapit sa amin. Kaedad lang ito ni Aling Edna at nakasuot ng kupas na polong berde na may disenyong bulaklak sa harap. Seryoso naman siyang tumingin sa amin kaya napalnuklaway ako bago tumayo sa kinauupuan ko. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Di mo naman sinabi may mga bisita pala tayo, Edna. Bago lang ang mga mukha nila sa paningin ko. Taga saan kayo, iho? Taga-Habuin na Lupi po. Ako po si Lando at ito si Mahoy naman po, kaibigan ko. May bata kayong kasama. Anak ko po. Inaapoy naglagdat ang anak niya kanina kaya dito ko sila pinatuloy para mabigyan ko ng lunas ang lagnat ng bata. Dito na di sila magpapalipas ng gabi. Dahil hindi pwede sa batang bumiyahe sa kalagayan niya ngayon. Ganun ba? Ako si Danilo, asawa ni Edna. Siguraduhin nilang na hindi kayo gagawa ng gulo rito. O hindi ka nais na sa pamamahay ko para wala tayo magiging problema. Naku po, baka sa po kayo magiging maayos po kami dito. Mabuti. Edna, si Patricia nang din na ba? Oo, Danilo, nasa loob ng kanyang kwarto nagpapahinga. Mabuti naman.
Nakahanda na ba na po na? Ay, oo naman. Alin na kayo. Kumain na. Nagdalawang isip pa kami noon dahil sa hiya. Pero nakumbinsi ako ni McCoy dahil halatang nagugutom na siya. Pagkaupo namin sa mesa, ani ko maiwasang sulipan ang anak ko habang natutulog. Inilapag naman ni Aling Edna ang adobong kangkong at okra sa hapagkainan. Huwag kang mag-alala sa anak mo, iho. Pakainin mo lang siya mamaya pag nagising. Ay pinirhan ko na siya ng adobong kangkong sa kawali. Sige na, kumain na kayo, tatawagin ko na si Patricia. Kumakain ba kayo ng ganyan? Pasensya ba kayo pero hindi kami kumakain ng kanin tuwing gabi dahil limitado lang ang bigas namin. Isang beses lang kasi sa isang buwan nagbibigay ng ayuda si Kapitan Renan at hindi naman kami nakakapunta sa bayan. Tama nga ako. Si Kapitan Renan po ang kapitan ng baryo niyo. Kilala mo si Kapitan Renan? Ang totoo po niyan kanila lang po namin siya nakilala. Naligaw po kasi kami, Karina. At siya po ang nagturo sa amin ng tamang daan papunta sa Barrio Lawag. Waling sa kasamaang palad po naligaw kami ng pauwi na sana kami. Kaya po kami napadpad dito. Magtatanam lang po sana kami noon na biglang inapoy ng lagnat ituman ako. Mabuti na lang po tinulungan kami Aling Edna para mapahupantas ng lagnat ni Vince. Ganun ba? Likas na matulugin talagang kasawa ko. Kaya kami naloko. Naloko po. Ito, mahabang kwento. Siya nga pala, mabalahan ko na kayo. Huwag kayong basta-basta magtitiwala dyan kay Kapitan Relap. Hindi niyo pa siya lubusan kilala. Bakit naman po? Mukha naman po siya mabait. Siya pa nga pong tumulong sa amin, Karina. Kaya wala po kong nakikitang dahilan para hindi siya pagkatiwalaan. Kayo, bahala. Basta binilahan ko na kayo. Lumabas ng kwarto at tapa ko ang tingin ko sa kanya. Alata sa mga mata niya galing sa pag-iyak. Para bang natutulog ang puso ko habang tinitilan ko siya. Hindi ko na malaya ang sunod-sunod at walang preno kung sinubo ang okra sa bibig ko. Pre, hinay-hinay lang. Baka mabilaukan ka. Kailan mo pa naging paborito okra? Masyado pa na nalata, pare. Mukhang magkakaroon ng bagong nanay si Renz. Ano bang pinagsasabi mo? Kaya hinahaling no? Luwa talaga. Oh, teka, relax. Nabibiro lang naman ako. Baliw ka talaga. Sobra akong nahiya sa sinabi ni Makoy noon sa harap nila. Kaya pagkatapos ko kumain, agad akong tumayo at nagpaalam para puntahan si Renz sa upoang kawayan. Pero kahit sa malayo, di ko maiwasang masulyapan ang napakagandang mukha ni Patricia na nagpabilis na naman ang tibok ng puso ko. Pili ko naman itong pinipigilan dahil ayoko maramdaman ulit ito. Kuli ko kasing naramdaman yun kay Irene at sa huli niloko lang niya ako. Minabuti ko umiwas na lang ang tingin sa kanya at tinuon ang mga mata ko kay Renz noon. Kilang sandali pa iniyaya na kami ni Aling Edna papunta sa kwartong tutulugan namin at katabi lang yun ang kwarto ni Patricia. Buhat-buhat ko si Renz noon habang papasok kami. Papasok namin napatingin ako sa papag na may nakalatag na banig kasama ang lamparang magbibigay ng konting ilaw sa kwarto. Meron din ito isang bintana na nagawa sa sawali pero halatang pinaglumaan na ng panahon dahil may konti butas na ito. Heto ang magiging kwarto nyo. Magpahinga na kayo. Alam ko na pagod kayo sa haba ng biyahe nyo. Dito ko na ilalagay adobong kangkong sa maliit na mesa. Tatapan ko na lamang ko para mamaya kapag nagutom ang bata, hindi na kayo lalabas pa ng kwarto. Pero sa ngayon, huwag niyo muna istorbohin ang pagtulog niya dahil bumabawi pang katawan niya. Maraming salamat po, Haring Edna. Ayaw niyo po, bukas na bukas kapag gumaling si Renz, uwi na po kami. Alam ko pong nakakaabala na po kami sa inyo. Iho, hindi kayo nakakaabala sa amin at tandaan niyo yan. O siya, sige na, magpahinga na kayo. Tutuloy na ako. Sobrang bait talaga ni Aling Edna, pre, no? Isipin mo, ginamot na niya si Renz. Pinagkin pa niya tayo ng maayos na kwarto para makapagpahinga. Pero yung asawa niyan si Mang Danilo, asyadong mapagduda, hindi lang sa atin, kundi pati sa kapitan nila. Ang weird lang, hindi ko din maintindihan, pare. Pero siguro may hindi tayo na. Nagkaroon siguro ng alitan ng dalawa, kaya nasabi niyo. Pero alam mo, buti na lang talaga dito tayo napatpad, pare.
Basta bukas, maaga tayo maalis para maaga din tayo makawi. Sana na mawala ng lagnat ni Renz. Lalo na't may kalayuan biyahe natin. Sana na pare. Sige na, matulog na tayo. Antok lang din ako. Tayo ko nung mag-isip pa lang di maganda. Mukhang ligtas na tayo dito. Akala namin ni Makoy noon makakatulog kami na matiwasay. Pero kasalungat ang nangyari ng gabi yun. Nagising kami pareho bandang alas 9 na makarinig kami ng pag-angil ng mabangis na hayop at sigaw na isang babae mula sa kabilang kwarto. Agad ko namang nakilala ang boses na yun. Wow! Jump! Stoy up! Si Patricia yun Obra pare. Tara punta natin. Ano klaseng nilalang yan? Ha? Pare? Baston yan? Pareho kami naguranta ni Makoy Nono makita namin sinisira ng aswang ang rehas ng awayan ng pintana. Para ito kambing na may malalaking tenga at sungay pero nakatuwad at nakaharap sa amin ang dalawang binti nito. May mapupula mga mata at matutulis na ngipin. Sinasabuyan naman ni Mang Danilo at Aling Edna ng bawang at asin ng aswang pero umiiwas lang ito at umaatake ulit para sirain ang pintana. Lumayas ka! Alimaw! Layas! Danilo, tapang ang hinana natin. May sigbi na gumagala dito sa baryo at may pinupuntirga niya si Patricia dahil buntis ang pamangkin ko. Limtig na yan. Hindi ko hahayag masaktan ang halimaw na yan pamangkin natin. Sabuyan mo para bawang at asin. Huwag tayong nihinto hanggang gumalis ang halimaw na yan. Diyos ko pare, hindi yata tinatabla ng bawang at asin na naswan na yan. Ang tagal mamatay. Sumasabit tayo dyan mo. Para sa Patricia. Patricia, halika. Tara sa sala. Ano ko? Ang amihila mo ang loob ng tiyan ko. Maupo ka muna dito. Kumalma ka. Pare, tumuha ka ng tubig. Bilis sa luha. Sige. Bigla namang nawala ang inay mula sa kwarto. At akala namin na tubig lang ang aswang. Pero nagkamali kami dahil lumipat ito sa bintanang tapat ng kubo at marahas na sinisira ito gamit ang batulis nitong sungay. Kita ko ang takot sa mga mata ni Patricia at narinig ko ang bawat pag-iyak niya habang hawak niya ang tiyan niya. Magulang din ako kaya naiintindihan ko ang nararamdaman niya fakot para sa anak niya at sobra akong nadudurog sa nasaksihan ko. Nakita ko naman si Mang Danilo na kumuha ng bolo mula sa kusina at halatang galit na galit siya. Inuubos talaga ng halimaw na yun ang pasensya ko. Kung bibigyan ko siya sa gusto niya, Danilo, huwag kang yubaba sa pakiusa. Hindi po kakayanin na aswang na yan. Hayaan mo dala na umalis siya pagsikat ng araw. Ang kailangan natin gawin ngayon ay haraman na pwede niya pasukan. Hindi niya pwede masira bintana natin. Nakikita mo bang itsura na pamangkin natin na Elna? Takot na takot si Patricia. Hindi ko hahayag may mangyaring masama sa batang dahil sa sinapupunan niya. Kaya hayaan mo kung patayin ang aswang na yan. Danilo! Hindi na napigilan ni Aling Edna si Mang Danilo at mabilis itong lumabas na lang kanyang bolo at sinugod ang aswang na nasa bintana. Pero sadyang malakas ang nilalang na yun kaya tumilapon siya. Narinig ko naman ang hiyaw ng aswang kaya alam kong nataga ito ng bolo ni Mang Danilo. Nahagip na mga mata ko ang itak may nakasabit sa pader at naisipan ko na natuluan si Mang Danilo. Paglabas ko nakita kong tumilapon siya ng marahas nung tamaan siya ng buntot ng halimaw. Lintik! Mang Danilo! Pare! Pumilag ka! Pucha! Putik na ako na. Mulan niya kang halimaw Papatay kita! Bumangon ako sa pagkakadapa at tumakbo palapit sa halimaw. Sabay umilaw sa sulod nitong hampas. Masyado mabilis ang buntot nito kaya muntikat pa matamaan. Kabuti na nang alistol ako at kinuha ko ang pagkakataong alapit sa halimaw. Sinunggaban ko ang buntot at hinila ito pababa para mapigilan ang galaw ng aswang. Ulit naramdaman kong bumaon sa kamay ko ang matutulis na tinik ng balat nito. Kaya napasigaw ako sa sakit. Oh, siya! Mutyang sakit! Ito sa'yo, halimaw! Pare, Shiba, sabuyan mo ba? Ito sa'yo, halimaw! Ito pang sa'yo!
Sunod-sunod kong tinaga ng itak ang aswang dahil sa isip ko noon, hindi yun basta-basta ang namamatay lang sa isang taga ng bolo. Kita ko naman ang pagkagulat ni Mang Danilo at ni Makoy noon. Dala na rin siguro ng pagod at galit dahil sa panggugulo ng halimaw na yun, kaya nagawa ko ang marahas na pagpatay. Napalhut ako sa hingal habang hawak ng dugo ang itak. Nakita ko naglabasan ng mga tao, may dalang lampara. Karina pa yata nanonood sa amin at hindi man lang kami tinuluhan. Doon ko napagtanto na hindi pala maaasahan ng mga kapitbahay doon sa oras ng peligro. Nakatingin lang sila at nagbubuluan, kaya napakunotando ako. Napukaw naman ang atensyon ko ron nang marinig ang pamilyar na boses ng lalaki. Anong guguluhan ang nangyayari dito? Kapitan Renan, inatake ng sigbi ng pamangking kong buntis, Kapitan. Buti na lang at nandito si Nalando at napatay namin ang nalimaw. Ayan, tignan ninyo. O hindi, napakawalang hiya nung may gawa nito. Pareho kaming nagulat noon sa narinig mula kay Kapitan Renan. Kita ko na nagalit sa itsura niya habang nakatitig sa walang buhay na aswang sa lupa. Nalito pa ako rin kung bakit parang galit siya sa ginawa namin sa aswang. Ang silata naman siya ulit at doon ko naliwanagan ang ibig sabihin niyang iparating sa amin. Hindi ko alam kung sino nagdala ng sigbin dito. Napakawalang hiya at walang puso. Pati ilusentig muntis ay muntik na mapahamak. Huwag yan maglala. Siya nagong problema to. Sisiguraduhin kung wala ng sigbin pa makapasok sa baryong to. Sada nga po, Kapitan La. Sada na po. Kapitan, natatandaan niyo po ba kami? Kami po yung naligaw kanina na tinulungan ninyo. Masaya po ako nakita tayong uli. Tayo pala yun. Di ba usaban niyo, papunta kayo sa baryo Labag? Bakit kayo nandito sa baryo namin? Pagkatapos po kasi namin maihatid yung mga parcel sa baryo Labag. Naligaw po kami ng Tampa uwi. Tapos nakita namin itong baryo nyo. Kaya pumasok kami para makapagtanong. Sa kasamang palad po bigla pong inapoy ng lagnat ng anak ko. Kaya tinilungan po kami yan ni Edna at pinatuloy sa bahay nila. Napagdesisyonan din po namin na dito na muna mapalipas ng gabi para makapagpahinga ang anak ko sa biyahe. Ganun pa, ikinarulungkot ko nangyari sa anak mo. Sana ay gumalig na siya. Pero kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo na ako, ayos na po si Rense. Bumaba na po ang lagnat niya kaya hindi na po kailangan. Salamat na po, Kapitan. Sige, tutuloy na ako. Magpahinga na din kayo. Ayaan yung mga tanod na maglibing sa bangkay ng aswam na yan. Sige po, salamat po ulit, Kapitan. Pagkaalis ni Kapitan Renan ay pumasok na rin ako sa loob ng bahay. Inadalaya naman ako ni Makoy noon pero tumagi ako dahil kaya ko pa naman ang sarili ko. Naramdaman ko ang sakit ng kamay ko dahil sa paghawak ko sa buntot kanina. Tsaka ko lang naaninag ang mga maliliit na sugat na lumapit ako sa lamparang nakalagay sa maliit na mesa sa sala. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili at doon ko naisip ang anak kong si Renz na nawala sa isip ko kanina. Pabilis naman akong tumayo para puntahan siya pero pagpasok ko sa kwarto, nasurpresa ako sa akin nakita si Patricia. Iyakap-yakap niya ang anak ko habang hinahaplos ang likod nito. Patricia? Razor ako. Ano nagyari sa anak ko? Naalimpungate lang pero okay na siya. Putang magalala, kailangan niya lang ng lambing at ayaan mong ibigay ito yun sa kanya. Teka, ihiga ko lang siya para makatulog niya. Maraming salamat, Patricia. Ba't na lang hindi tawag mo sa akin? Masyado kasing formal pakinggan eh. Sige, pa. Umusta ka? Masakit pa ba ang tiyan mo? Okay na ako. Pinainom na ako ng halamang gamot ni Chan. Tsaka, ang galing niyo kanina. Lalo na napatay niyo yung aswang. Maraming salamat sa tulong mo, Lando. Wala yun. Kahit sino namang nasa posisyon ko ba gawin yun, ikakamali ka. Dahil hindi lahat ng mga lalaki may itlog kagaya mo. Maraming tuwag na lalaki nagpapanggap na matapang ngayon. Pero ikaw, matapang ka talaga. Para yun lang, matapang na. O ano mo ay, ano pa bang tawag sa mong iniwan ng asawa? Pero nahaya pa din itaguyod ang mag-isang anak. Di matapang, hindi lang matapang, kundi responsable. Para mo na namang sinabi sa akin ni Makoy kanina habang nasa labas ka, pero hindi ko yung tinanong. Siya mismo nagbahagi sa amin kung kaano kakatapang at karesponsabling ama.
Pasensya na pare. Siyempre kinakabahan ako kanina sa'yo. Kaya ginawan kita ng tribute. Ang sinigwit ng sinasabi mo. Luko ka talaga. Ginagawa mo akong patay. Teka, kalma lang. Pare, may sugat pa yung kamay mo. Sugat? Kung may sugat ka sa kamay? Wala to. Daskas lang to. Patingin niya. Teka. Napaatras ako pero huli na dahil mabilis siyang lumapit sa akin at tinawakan ang kamay ko. Kumabog naman ang dibdib ko habang naamoy ko siya. Ang baon niya at ang amoy na yun ay mas napalakas ng tibok ng puso ko. Daramdaman ko na naman ang lambot ng kamay niya nung magkadikit ang mga kamay namin sa mga oras na yun. Halika sa sala. Gagamatin natin yung sugat mo. Hindi na kailangan. Ayos lang ako, Pat. Lando, ayain mo kung makabawi sa'yo. Pare, huwag ka na magmatigas. Kaya naman kay Patricia. Kung tatanggihan mo, siya na nga itong nagmamagandang lubay. Oo na. Wala na ako nagawa nun kundi hayaang gamutin ni Patricia ang sugat ko. Dahan-dahan niya itong pinahiro ng langis na nakalagay sa maliit na bote. Pinagharong dahon ng bayabas daw yun at langis ng niyog na nagpapagali ng sugat. Medyo masakit ang bawat dampi ng bulak sa sugat ko pero kinakaya ko yun dahil nahihiya ako ay Patricia. Pagkatapos noon tinalian niya ang kamay ko gamit ang puting telang bigay ni Aling Edna. Ayan, okay na. Pwede ka naman pahinga. Salamat, Pat. Salamat din sa Lando. Kung hindi mo tiniluan si Kong kanina, baka napatin niyo siya ng aswang. Tama si Patricia. Hindi ko kakayaning mag-isa na limaw na yun, iyo. Kaya maraming salamat sa tulong mo kanina. Pasensya na kayo kung napagdudahan ko pa kayo. Ayoko lang mapahamak ulit ang pamilya ko. Mapahamak po ulit? Bakit niyo po nasabi yan? Nangyari na po ba noon? Pasensya na po kung naitanong ko. Gusto ko lang po talaga malaman. Ayos lang. At wala naman siguro masama kung ikukwento ko ito sa inyo. Makikinig po ako sa kwento niyo, Mang Danilo. Nabatay ang narat namin ni Edna dahil sa kagagawa ng isang dayo at 3 taon na nakalipas. Tandang-tanda ko pa, araw ng fiesta doon sa baryo namin, may 3 dayong kumatok sa bahay namin. Dahil sa kabaitan ni Edna, pinatuloy niya ang mga ito kahit hindi naman namin sila kilala. Nahuli dalat namin silang tinagayang pera na ang pinagbentahan namin ng kalabaw noon. Ang masaklap, nakita namin wala ng buhay ang aming anak sa sarili namin pamamahay. Pinagtataga nila ang anak ko nang walang kalaban-laban. Tinangka ko pang habulin ng mga hayop at nakita ko silang papasok sa bakura ni Kapitan Renan. Pero nagmakalapit na ako sa bahay ni Kapitan. Itinagdi niyang kilalin niya ang mga yon. Wala akong magawa dahil lahat ng mga tao dito ay kakampi ni Kapitan Renan. Hindi ko alam kung anong nakita nila sa kanya. At todo puri pa sila. Wala namang ginawang take dito. Kinrakotan niyang pera ng mga tao at nakuha pa niya akong pagbantang ipakulong sa pagbibingtang ko. Nakakawa naman po ang sinapit ng anak niyo. Pero mahirap po talagang magmintang kung wala po ay matibay na ebidensya, Mang Danilo. Alam ko. Subalit ang pinagtataka ko lang, bakit iniisip agad ni Kapitan na pinagbibingtangan ko siya? Kung ang hiling ko lang sa kanya noon ay papasukin ako sa bahay niya para mahalap ang mga dayon yun. Kaya hindi ko maiwasang pagdudahan siya. At hanggang ngayon, wala pa rin akong ganap na tiwala sa kanya. Sobrang sakit na nabatayan na ako na walang gustisya. Siguro kung sa akin nangyari yun, makanawalan na ako ng bait. Ngayon naitindihan ko na po kung bakit pinagdududahan niyo si Kapitan Renan. Hindi ko po kayo masisisi dun. Sino bang hindi magdududa sa taong yon? Kung alam niyo lang kung gaano kasakim sa pera si Renanda. Pero ano pa ba't magagawa ko? Simpleng tao lang akong naninirahan dito sa baryo at wala akong kakayahang kalabanin siya. Lalo na't wala naman akong matibay na ebidensya. Napaisip ako noon sa sinabi ni Mang Danilo, pero mahirap din para sa akin noon na manghusga basta-basta. Lalo na't naging mabait sa akin ang isang tao.
Siya ang tumulong sa amin mahanap ang Baryo Lawag at nagalok pa siya ng tulong sa anak ko. Kaya hindi niyo ako masisisi noon kung bakit hindi ko naisip na masama siyang tao. Lumapit naman si Aling Edna kay Mang Danilo noon para pakalmahin siya. Danilo, wag mo dat balikan pa ang nangyari. Masasaktan lang tayo sa tuwing naiisip natin ang pagkabatay ni Elena. Pabuti pa'y magpahinga na tayo at malalim na ang gabi. Oo siya, sige ho. Magpahinga na rin kayo. Di ba bahaga pa kayo bukas? Sige na, patulog na kayo. Wala nang aswang. Kaya baka katulog na ulit tayo nang ba hindi sibo mong Danilo. Good night, Lando. Salamat ulit. Walang naman, Pat. Good night, Nin. Agad akong bumalik sa kwarto at nakita kong mahimbing pa rin na natutulog ang anak kong si Renz. Nilapitan ko ito at tinalikan sa loo. Di ko na malayang tumulo na pala ang luha ko. Habang iniisip ang nangyari sa anak ni Mang Danilo, di ko kayang isipin na mangyayari yun sa anak ko. Kapag may nanakit sa kanya, patawarin ako ng Diyos dahil handa akong mabulok sa kulungan, maprotektahan lang ang anak ko. Hindi ko naman na malayang nakatulog na pala ako habang nakahiga sa tabi niya. Nagising na lang ako bandang 3:00 ng madaling araw. Nang marinig ko ang magpapanik na boses ni Makoy habang niyuyugyug ang balikat ko. Para ko nalimpuhatan saglit sa kinuskos sa mga mata ko. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita ang nangyayari sa anak ko. May tumubo mga mapupulang pantal sa katawan niya, pati na rin sa kanyang mukha. Pare, si Renz, tingnan mo. Isko, anong nangyayari sa anak ko? Bakit may mapupulang pantal sa katawan niya? Hindi ko alam, pare. Kahit ako'y nagulantan na makita ni tsura niya. Hindi naman chicken pox yun. Sobrang laki ng mga pantal na parang mga pasa. Renz, anak ka. Anong nararamdaman mo? Anong ba sakit sa iyo? Masakit mga katawan mo, na? Kita ko ang sunod-sunod na pagtulan ng mga luha niya at talatang manihina ang katawan niya. Halos hindi siya makagalaw doon kaya nataranta na ako. Agad akong lumabas at sumigaw palabas ng kwarto noon para humingi ng tulong kay Aling Edna na nasa kusina. Aling Edna, tulungan niyo po ako. Ang anak ko po, bakit iho? Anong nangyari sa anak mo? May tumumo pong malalaking pantal sa katawan niya? Hindi ko po alam ang gagawin ko. At Diyos ko, tara na titingnan ko. Anong nangyayari? Silhens. Hindi ko na naipaliwanag kay Patricia noon ang nangyari dahil sa pagkataranta. Mabilis kong sinundan si Aling Edna papasok sa kwarto. Nakita ko naman siya nagulat nang makita ang kalagayan ni Renz. Napahawak na lang ako sa ulo nun dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Mukhang nadapuan na masamang hangin ang katawan niya. At dito na kayo, kukuha ako ng marigamgam na tubig para punasan ang katawan niya. Lando, kumama ka muna. Hindi nakakatulong yung pagpapanik mo. Magiging maayos din ang bata. Saan na po, Aling Edna? May tiwala naman po ako sa inyo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, iho. Sige po. Diyos ko, pagalagin niyo po agad ako. Pagkaalis ni Aling Edna, edad ko nilapitan ng anak ko. Hindi ko lubos sa kalain na makikita ko siyang nahihirapan ng ganun. Walang makakapantay sa sakit na nararamdaman ng isang magulang habang nakikita nila ang kanilang anak na nahihirapan dahil sa sakit. Sa isip ko noon, baka hindi lang basta-basta manghangin yun. Baka hindi ko lang alam na may iba pa pala siyang sakit dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin siya nadala sa doktor dahil sa kakapusan sa pera. Bukod kasi sa kailangan naming makakain ng 3 beses sa isang araw, nagbabayad din ako ng buwan ng renta ng bahay at kuryente kaya sakto lang talaga ang kinikita ko ron para mabuhay kaming mag-ama. Alam mo, ang swerte ng anak mo sa iyo dahil hindi lahat ng ama kagaya mo mag-isip. Kaya hanga ako sa pagmamahal mo sa bata. Isa lang ang meron ako, Pat. Kaming dalawa na magkasama sa buhay. Iniwan man ako ng nanay niya noon na naging matatanda ko dahil sa kanya. Pinagpatuloy ko ang buhay ko dahil sa kanya. Kaya hindi ko kakayain mawala siya. Kahit hindi masabihin, Nando, kitang-kita ko kung gaano mo kamahal ang anak mo. Sana nga, katulad mo nilang ama ng anak ko.
Saglit kami nagkatinginan ni Patricia at naramdaman ko ulit ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko naiintindihan noon pero sobrang gaan talaga ng loob ko sa kanya. Yung tipo ng pakiramdam na kahit pumaharap ako sa malaking problema, umagaan ang pakiramdam ko sa tuwing nakikita ko siya at naririnig mula sa kanya ang mga papuri bilang isang mabuting ama. Naisip ko pa noon na siguro pareho kami niloko at iniwan sa mga naging karelasyon namin kaya nagkakaintindihan kami sa isa't isa. Natigil naman ang titigang yun ang marinig namin pareho ang bahagyang paggubo ni McCoy na halatang nang-aasar. Alam niyo bagay kayo. Parehong niloko at parehong single parents. Bakit hindi niyo sumukan taray? Para naman magkaroon ko ng bagong nanay si Renz at magkaroon ng tatayang anak ni Patso talaga ho. Puro ko talaga kalukuhan. Baka mailang pasipat sa akin dahil sa sinasabi mo eh. Nako, hindi. Okay lang naman. Teka, okay? So, ibig sabihin, sanayin ka sa sinabi ko, Pat. Pasado pa sa pare ko yun sa'yo. Kahit sinong babae naman siguro, gugustuhin si Lando. Napalunoklaway ako noon sa sinabi niya at bigla na naman bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi pa ako sigurado ron kung anong nararamdaman ko. Balik ko kasi naramdaman yun nung kami pa ni Irene. Siguro nga ay in love na yata ako sa kanya kahit bago pa kami magkakilala. Alam kong iisipin ninyo kung bakit ang bilis naman, pero maniwala kayo o sa hindi, kunang beses ko palang siya nakita, nakaramdam na ako agad ng kakaiba. Bigla naman bumukas ang pinto ng kwarto kaya nabaling agad ang atensyon ko kay Aling Edna. Andito na si Papa. Mahal na mahal kita, anak. Anong nagyayari dito? Danilo, nandito ka na pala. Ang anak ni Lando, pinumuan ng pantal-pantal sa kanyang katawan at halatang hindi ordinaryong sakit ito. Ado. Agad daw lumapit si Mang Danilo at tumupo sa papag. Sabi marahang tinignan si Renz, una ulo hanggang pa. Hindi ko alam kung saan siya galing, pero may dala siyang isang malaking kumpol ng saging tsaka nilagay sa papag. Pero hindi ko naman ang pagbunto hininga niya at tsaka tumayo mula sa pagkakaupo. Napalunoklaway naman ako nung mamuo ang katahimikan sa pagitan namin na ilang segundo. Ano pa sasabi mo, Danilo? Alam mong sagot yan, Edna. Ay, Lando, ang sigbi na pinatay mo ay nagtataglay ng swerte. Sa marami pa diniwala sa baryo, kapag may nag-aalaga o nagmamay-ari sa nilalan na ito, swerte ang dinadala niya sa amo at sa pamilya dito. Dahil pinatay mo ito, tusibeng sinumpa ka ng abo niya, kaya ang malas na tumama sa iyo at sa pamilya mo. Hindi ito basta sumpala, ito ay balansi ng swerte at malas sa mundo ng mga nilala. Ano po? Sinumpa ako ng may-ari ng sibin kaya nagkasakit ang anak ko? Oo, siya ang kumulam sa anak mo. Pero sino naman ang may-ari ng sibin? Paano niya nalamang pinatay ko ang ganaga niya? Parang naghirap naman po yatang paniwalaan yung sinasabi niyo. Bakit alam na alam niyo ang bagay niya? Opo. Si Kapitan Renam niyo na, ako na magbubukas ng pinto. Ano kaya na sa January rito? Teka, inilok na ako ng tulong kagabi. Ang sabi niyo sa akin, kung kailangan ko raw ng tulong para sa pagpapagamot ng anak ko, tutulugin niya ako. Kailangan ko siya makausap. Pero pare, iba pinagdududahan siya ni Mang Danilo dahil sa nangyari sa anak niya. Wala naman ako nakikita mali sa kanya, pare. Wala ding patunay na totoo ang duda ni Mang Danilo. Busy niya na tayong tinulungan at hindi ko di kayang palabasin ang pagkakataon nito para maipagamot ang anak ko. Sigurado matutulungan niya tayong madala sa Dr. si Renz. Dudo ko kasi, may iba pang sakit si Renz. Bukod sa pagkakaroon niya na congenital mutism. Mahirap pa rin wala ang sinasabi mo, Aling Edna. Pero Lando, totoo ang sinasabi ko. Pasensya na po kayo, Aling Edna, pero sa tingin ko din po, doktor ang kailangan ni Renz? Hindi na ako nagdalawang isipan na lababas noon para humingi ng tulong kay Kapitan Renan. Sa isip ko kasi noon, isa siyang kapitan, kaya siguradong marami siyang connection sa ospital malapit sa baryo nila. Pagkalabas ko halatang nagulat si Mang Danilo. Oh, Lando, bakit lumabas ka? May kailangan ka ba? Si Kapitan Renan pong kailangan ko makausap. Lando, may tutulog ba ako sa'yo?
Kapitan, sabi niyo po sa akin kahapon, pwede niyo po kong tulungan sa papagamot sa anak ko. Kailangan ko po ngayon ng tulong niyo. Bakit? Ano bang nangyari sa anak mo? May tumubo po kasing malalaking pantal sa katawan niya at nanghihina po siya. Hindi po niya maigalaw na maayos sa katawan niya. Duda ko po kasi. May iba pang sakit ang anak ko. Bukod sa hindi siya makapagsalita mula bata. Kailangan ko po siya madala agad sa doktora. Matutulungan niyo po ba ako? Masyadong malayong ospital mula rito pero may kilala akong albularyo makakatulong sa'yo. Subok na ang galing niya sa panggagabos. Kaya malaki ang posibilidad na mapagaling niya ang anak mo. Albularyo? Doktor pong kailangan ako, hindi po albularyo. Mas mabuti po siguro umuwi na lang po kami. Pare, kinukumulsin si Renz. Ano? Kumaripas ako ng takbo papunta sa kwarto at niyakap ang anak ko. Naginginig ang po katawan niya sa sobrang init. Nataranta na ako nun kaya agad ko siyang pinuhot palabas ng bahay at sinalubong naman ako ni Kapitan Renan. Kailangan mo rin siyang dalhin kay Apo Pablo Lando. Kumayag ka na. Apo Pablo? Sinong Apo Pablo ba ang sinasabi ninyo, Kapitan? Yung matandang albularyo, maya na po tayo mag-usap. Tara na po, Kapitan. Kinukumbusyo na po ang anak ko. O siya na, tara na. Dahil sa desperasyon kong gumaling ang anak ko, sumama ako kay Kapitan Renan. Narinig ko pang pagtawag sa akin ni Mang Darilo noon pero hindi ko siya pinakinggan. Kasama ko naman si Makoy noon habang buhat-buhat ko si Renz papunta sa may kakahuyan kung saan nakatayo ang isang maliit na kubo. Tumambad naman sa amin ang matandang lalaking nakasuot ng pulang polo at bandana sa ulo. Kapitan, ikaw pala yan. Sino yan makakasama mo? Abo Pablo, kailangan nila ng tulong mo. Ay lavang maga pa ng sakit ng hirap niya. Nangihili na kasing katubo ng pota. Pwede niyo bang tulugan? Ganoon ba? Siya, sige. Pumasok kayo sa loob. Ipasok niyo ang bata. Gano, sumunod kayo sa... Opo, Kapitan. Agad naman kaming pumasok sa loob noon. Nihibot ko ang tingin at nahagip ng mga mata ko. Ang garap pong may lamang tuyong dahon at kung ano-anong ugat. Mga nakasabit na anting-anting at isang maliit na altara may kandilang kulay itim at pula. May mga simbolo na nakaukit sa dingding at may usok na nanggaling sa isang palayok sa sulo. Kapitan, parang hindi yata tama to. Pare, nakakatakot naman dito. Huwag kayong mag-alala. Kilala ko si Apo Pablo. Marami na sa natulungan. Ilafag niya ang bata rito sa badig. Dahan-dahan kong nilapag ang anak ko. Namumutla siya't nanginginig ang kanyang katawan. Kumabog na malakas ang dibdib ko habang pinagmamasdan si Apo Pablo na kumukuha ng kung ano-ano sa kanyang mga garapon. Ewan ko ba, pero nakaramdam ako ng kakaibang presensya sa mga oras na yun. Ang sakit ng bata nito ay hindi pangkaraniwan. May nakakapit sa kanyang sumpa. Nakakapit? Ano pong ibig niyo sabihin? May espiritong galit na galit sa bata. Pero huwag kayong mag-alala. Kaya pa itong maagapan. Kumuha siya ng pulang tela at tinali yun sa noo ng anak ko. Pagkatapos ay nagsimula siyang bumulaw na mga salitang hindi ko maintindihan. Bigla umihip ang malakas na hangin kahit sarado ang mga bintana. Kumalansing ang mga garapon at parang may mga anino gumagalaw sa likod ng apoy ng kandila. Kapitan, may mga anino kong nagigita. Ano yun pare? Seryosit, sabi na ako naman yung ginagawa ni Apo Pablo. Parang tinatawag niya mga espiritu. Panaibig kayo. Ayaw niyo si Apo Pablo sa ginagawa niya. Plano lumakas ang tibok ng puso ko. Lamito sa hamin ng katawan ng anak ko at bigla na nakito sumuka ng dugo. Nanaki ang mga mata ko nang makita ang puting usok na lumabas sa katawan niya. Tsaka bumaba mula sa hangin at nawala ng hininga.
Sa wakas, nagtagumpay ang plano natin, Hernan. Ano ibig niyo sabihin? Ano ginawa niyo sa anak ko? Sa wakas, nagtagumpay ang plano natin, Hernan. Ano ibig niyo sabihin? Ano ginawa niyo sa anak ko? Pare, hindi na umiiyak si Renz. Inaagaw na ng espiritu ang kaluluwa ng anak mo. Nagalago akong binatay mo. Buhay ang kinuha mo. Kaya buhay din ang kukunin sa iyo. Pare, naloban nila tayo. Pwede na albularyo nilapitan natin. Magkasabot sila. Hindi totoo yan. Ibalik mo ka na kumatanda. Mas masaol pa kayo sa limaw. Sinugod ko siya ng suntok, pero bago ko pa siya matamaan, mabilis siya nakailag at marahas akong sinipa kaya tumilapon ako. Napatakip ako ng tenga nang marinig ko ang isang salitang napakasakit pakinggan. Hindi ko ito maintindihan pero sobrang sakit sa tenga. Na para ba ako masisiraan ng bait at nangihina ang katawan ko. Ganun din si McCoy. Nakakaawa naman kayo. Kung hindi ko lang sana pinatay ang swerte ko, hindi ka sana kagapitan ng malas lado. Pero ano ginawa mo? Tinatay mo ang halaga ko. Kaya ba yun maninigil ako? Kayo pala ang may-ari ng sibi na yun. Mahayip kayo. Mga walang puso. Pati mga inosentong bata gusto niyong patayin. Magpapayad kayo sa ginawa niyo sa anak ko. Magbabayad. May utang na loob na dapat pagbayaran. Matapos kayong tulungan kalina at itinuro sa tamang daan, ganito lang ang igaganti nyo, sinungaling. Wala kaming utang na loob sa'yo. Alam kong ginawa mo lang yun para hunin at tiwala namin. Tama na ninala ko nung una, pare. Hindi natin siya dapat pinagkatiwalaan. Posibleng siya din na may gawa kung bakit naligaw tayo ng daan noong pauwi na tayo. Kung bakit napunta tayo sa baryong to. Tama. Ang galing. Magaling. At mas lalo niyo lang akong inudyuhang patayin kayo. Dahil sa ginawa niyo sa alaga namin ni Apo Pablo, hindi niyo kami mapapatay. Pare, labanan natin sila. Labanan? Di ba niyo kagatawan niyo? Isang salita lang ni Apo Pablo nang hihina na kayo. Mukhang mabubusog yata ako ngayon. Dahil dyan, Redan, kagantimpalaan kita ng panibagong swerte. Iyan ang gusto ko sa iyo, Apo. Kaya hindi ako magsasawang paglingkuran ka. Ano pang hinihintay mo? Kainin mo na sila. Napasinghap kami pareho ni McCoy sa pakot at makitang pagpapalitan yun ng matanda bilang isang dampuhalang aso sa harapan namin. Yeah. May mapupulang mga mata, matutulis na ngipin at maitim na balahibo. Ngunit bago pa naman ito maalapit sa amin, napahinto kami pareho nang marinig ang boses ni Aling Edna sa labas. Ay binibigkas siya mga salitang hindi ko maintindihan at napatingin naman kami ulit sa dampuhalang aso. Nang marinig na ba ng malakas nito hiyaw na halatang nasasakpan. Anong nangyayari sa iyo, Apo? Anong ginagawa ni Edna sa labas? Slintik na yan. Siya natutulyan. Sobrang magkasta ko siyang bitiwan niya. Pigilan po siya rin man. Pigilan po siya. Pare, sa matalino natin ang pagkakataon, kunin mo ang pamalo sa gilid. Ayun, oo pare, ibilang mo ko na isa. Tatlo. Tumayo ako kahit nanginginig ang tuhod ko. Ramdam ko pa rin ang kirot sa tenga ko mula sa salitang ibinulalas ni Apo Pablo. Para may mga karayom na tumutusok sa utak ko sa bawat segundo. Ngunit marinig ko ang tuloy-tuloy na pagbigkas ni Aling Edna sa labas. Mas malakas, mas madiin, unti-unting nabawasan ang sakit. Kinuha ni McCoy ang makapal na pamalo kahoy na nakasandal sa dingding at binigay sa akin. Buong lakas ko hinampas ang dambuhalang aso sa tagiliran. Darating kayo! Magpapayag ka sa ginawa mo sana ko. Halimaw! Papatayin kita! Heto ba? Hindi ko na hinintay na makabawi pa siya at sabay naming pinagpapalo ni McCoy ang dambuhalang aso. Nagulat naman kami na pumasok si Aling Edna habang may hawak itong libro.
Kasaba ang mga tao may dalang pamalo at pinagturuan nila ang aswang na yun. Nagulat ako na sobra noon sa nakita ko dahil nung mga oras na inaatake kami ng sigbin, wala man ako silang pake sa amin. Pero ngayon sinaklolohan nila kami. Ang weird to naman. Bakit niya lang sila tumulong? Hindi ko alam pare. Teka, handa na po si Reds. Reds! Ano po? Kumising ka anak. Hindi ka pa hindi mamatay. Hindi pwede. Pare, anak, gumagalaw ang kamay niya. Anak, anak. Buhay ka. Salamat Diyos ko. Buhay ka anak. Maigpit ko niyakap ang anak ko nung sasaya. Pero napalitan naman agad ito ng lungkot. Namo pantantuhom, may malalaking pantal pa rin sa katawan niya. Napatunghay naman ako ng barinig ang boses ni Ali Edna. Ayos lang kayo. May mga pantal pang katawan niya. Naloko kayo ng peking albularyong yon. Mutilalan na agapan ko pa kayo dito. Akala ko nga po patay na nanabuho. Dahil kanina pagkatapos ng ginawang panggagabot ng aswang ni Yuna, nawalan po siya ng miniga. O alabo, talaga mawawa na sa akin na nabuho. Dahil sa sinabi niya sa akin, pasalamat na lang tayo na buhay ang bata. Aling Edda, ano pong ginawa niyo kanina? Ano po ang makasalitan yun? Bakit gano'n na lang at nepekto nun sa aswang? Nasasaktan po siya kanina? At talatang nanihina. Turo yun ang aking ina sa akin. Itong librong ito na pagbabayarin ng aking ina. Ang pinagbula ng mga salitang yun, hindi ko malubos sa akalain na magagamit ko pa pala ito pagkatapos ng 3 dekada. Teka lang po, bakit may librong kanya ng nanay ninyo? Isang veteran at albulharyo ang aking ina-iho. Lahat ng lihim na karunungan ay alam na alam niya. Ilang aswang na tinang nakasagupa niya. Pati ng sigbi nung bata pa ako. Pero pagtungtong ko ng 30 anyos, pinipilit niya ako sumunod sa yapak niya. Pero ayaw ni Darilo, kaya umalis kami sa baryo. Hindi naging maganda muli namin pag-uusap ng piliin ko si Danilo kaysa sundin ang gusto niya. Kaya pala nanaman niyo agad na dahil si Sigbil, kaya nagkaganito ang anak ko. Pero bakit hindi niyo po yan ginamit? Nung inatake tayo ng Sigbil, patawarin ninyo ako. Hindi ko kasi sigurado noon kung kaya ko pa bang gamitin ang orasyong nasa libro. Hindi kasi basta-basta mo na salita ito. Pwede ako mawalan ng bait at magkasakit kapag hindi ko ito nabasa ng tama. Pero naisip ko noon na mas pipiliin ko pang mabaliw at magkasakit kaysa pabayaan kayo mamatay dito. Wala na kasi akong pagpipilihan dahil alam ko hindi kakayanin ng ordinaryong tao na labanan ang aswang na yun ng basta-basta lang. Nagawa niyo po ng tama, Alingate na. At alam ko hindi naging matalino sa inyo. Maraming salamat po sa tulong sa amin. Maraming salamat sa pagligtas ng buhay namin. Walang ano ba niyo, iho? O siya, hari na kayo. Lumabas na kayo dito. Aligenda, hindi ko na po alam ang gagawin sa anak ko. Hindi pa rin siya gumagaling eh. Bakit ganito? Hindi na ba mawawala ang supa kahit patay na ang aswan? Hindi ko din makita ang lunas sa anak mo dito sa libro eh. Pili lang ang sigurado kung buhay pa ba siya hanggang gayon. Wala na kasi akong balita pa sa kanya. 2 dekada na kami hindi nakikita. Ang librong ito na lang ang naiwan niyang alaala na behera ko. Saan bari po ba kayo nakatira noon? Baka po pwede natin siyang puntahan. Aligenda, samahan niyo po sana kami sa kanya. Nakikiuso po sa inyo. Tulad ng sinabi ko, iho. Hindi ako sigurado kung buhay pa nanay ko. Kung buhay pa siya ay malaman. Bahida ng katawan niya. Hindi ako sigurado kung matutulungan pa ba niya kayo. Aligeda, amin yung gano'n muna. Hindi ako naniniwala sa albularyo pero nang masaksiyan kong ginawa ng aswang sa anak ko kanina. Wala na pong dahilan para isipin kong normal sa kitlan. Dumapo kay Renz. Kaya nakikiusap po ko sa inyo. Darin niyo po kami sa nanay ninyo. Sige na Edna. Samahan ba na sila? At panahon na din siguro para balaman mo kung anong nangyari kay Inang Asul. Kung buhay pa ba siya? O hinihintay niyang pagkikita ninyong dalawa. Kahit malibalik-tarit man natin ang mundo, naday mo pa rin siya. Kaya dapat lang na magkapatawaran kayo sa isa't isa. Sana na hindi pa huli ang lahat, Danilo. Tama na! Tama na! Patawarin niyo na ako. Si Kapitan Renan ba yun? Huwag mo na siyang pangkatsayad pa ng oras, tiyo. Bugbog sarado na siya sa mga tao dito sa baryo.
Nagising na rin sila sa pagkakahipnotismo. Hipnotismo? Kaya pala nung pinatake tayo ng sibin, hindi man lang tayo nagawang turuan ng mga tao. Tama kayo. Gamit niya ang itim na mahika ng gaswang. Hayop talaga siya. Teka, gusto ko lang patigimin ng isang beses ang hayop ni. Kailangan niyang turuan ng lechon. Pero teka lang, sasama ako. Paisa din ako sa hayop na yun. Ang laki ng atraso niya sa akin Hindi ko napigilan ang sarili ko. Mabilis akong tumakbo palabas habang nakasunod si McCoy sa likuran ko. Sa gitna ng mga tao may dalang pamalo, nakita namin si Kapitan Rena na nakaluhod. Dukuan ang labi, namamaga ang dalawang mata at halos kinti na makatayo. Di ako makakapayag na hindi man lang bumaganti sa'yo hayop ka. Pero mata, awa kayo, patawad. Patawarin niyo ako, patawad na. Hindi ko kailangan ng patawad mo. Tama na. Hindi ko na kaya ang sakit. Maabo kayo. Ako naman, hetong sa'yo. Tama na. Hindi ba sinasadya? Patawarin niyo ako. Magkasunod na suntok ang pinahawanan namin ni McCoy at bumagsak si Kapitan Relan sa lupa. Kinablot ko ang Coelho na kayang damit at mariin ko siyang tinignan. Rinig ko naman ang hiyawan ng mga tao na nagtulak sa akin para bugbugin pa ang hayop at walang awang demonyo. Demonyo, nararapat na niya sa'yo. Kung tutusig, kulang tamayan sa lahat ng atraso mo sa amin. Tama na yan, Tiho. Lumalala ng kalagayan ng anak mo kaya kailangan na natin siyang madala kay Inang Asul. Ipagdasal na lang natin na madadatan natin siya sa lumang bahay namin. Sige po, Aling Edna. Agad akong bumalik sa loob at marahang binuhat ang aking anak. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Pero sa awa ng Diyos, hindi nito kagaya kagabi na kinukumbusyon siya. Pagdating namin sa bahay noon, nagulat ako nang bumakas ang pinto at sinalubong ako ng mahigpit na yakap ni Patricia. Salamat sa Diyos at ligtas kayo. Oo nga, Pat. Ikaw, kumusta ka dito? Okay naman ako. Gusto ko sana kayo sundan kanina, pero hindi ko magawa. Pinagbabawalan ako ni Chang dahil baka mapahamak ang bata sa sinapupunan ko. At lalo na't pinupunteriya ako ng aswang. Pasensya na ha? Wala man na ako nagawa para tuluin ka. Wala kang dapat na ihingi ng tawad, Pat. Dapat lang naprotektahan mo ang anak mo. Sira yun. Kailangan na talaga naming puntahan ng nanay ni Aling Edna. Lubanan na kasi ang kalagayan ni Renz pagkatapos ng ginawa nila sa anak ko. Sasama ako lang to. Pero Pat, nakamotorsiklo ng gamay. Delikado para sa iyo ang sumakay ng motorsiklo. Lalo na't lubak-lubak ang dahil. Lando, kaya ko pa naman hindi pa naman masyadong malaking tiyan ko tsaka puupo naman ako ng maayos at kakapit sa iyo. Hindi lang talaga kasi ako mapakali dito habang nag-aalala ako sa inyo. Sige na, Lando, isama mo na si Patricia. Karita pa yan hindi matakali sa pag-aadala sa iyo. Nagulat ako sa sinabi ni Aling Edna at napako ang tingin ko kay Patricia. Nag-aalala siya sa akin at nalambot ang puso ko nang malaman yun. Pero sa tuwing naalala ko ang ginawa ni Irene, apapang hinaan ako ng loob dahil natatakot ako masaktan ulit. Natatakot ako na baka sa pagkakataong yun, hindi ko na makayanan ang sakit. Itinuon ko na lang muna ang atensyon ko sa anak ko. Habang nakasakay kami sa motorsiklo noon, nasa likod ko si Patricia. At sa bawat lubak-lubak na dinadaanan namin, napahawak siya na maigpit sa bewang ko. Habang si Renz naman ay nasa gitna namin na handong-handong niya. Magulo man ang isip ko noon, isa lang ang sigurado. Mahal ko na siya. Pagkatapos na mahigit kalahating oras naming pagbabiyahe, nakarating na kami sa bukana ng baryo. Walang masyadong tao ang baryong yun at na makapasok kami. Pumarada kami sa harap na isang maliit na kubong pinaglumaan na ng panahon. Nakasunod kami noon kay McCoy na angkas sina Aling Edna at Mang Danilo. Pagkababa nila ay bumaba na rin kami ni Patricia at agad ko namang binuhat si Renz. Dito tayo, iho. Ito ang lumang bahay namin. Sige po, Aling Edna. Nakasunod lang po kami sa inyo. Tao po! Tao po! Nay! Nandiyan po ba kayo?
Inhan na. Aga. Ako nga po, Idan. Patawarin niyo po ako. Kung sinuway at iniwan ko kayo, Inel. Hindi, patawarin niyo ako. Aga ko. Mahigpit na nagyakapan ng mag-ina sa harap namin at sobra naman ako nadurog sa nakikita ko. Isipin mo, pagkatapos ng 2 dekada, nakita sila muli. Sobrang tanda na ng nanay niya at tansya ko, nasa mahigit 80 anyos na ito. Di naman namin maiwasang mapaiyak sa nasaksihan namin eksena. Tadiro, sarap at dahil italagaan mabuti agad ako. Hindi mo siya idiwan katulad ng tatay niya. Mahal ko pong anak ninyo ay nanasula. Tanging kamatayan lamang po makapaghihiwalay sa amin. Patawarin din, Jusada. Puti agad ako. Hindi mo siya idiwan katulad ng tatay niya. Mahal ko pong anak ninyo ay nanasula. Tanging kamatayan lamang po makapaghihiwalay sa amin. Patawarin din, Jusada, ko sa lahat at nagawa ko. Kalibutan na po natin ang nakaraan, Inan. Pwede naman po tayo magsimula muli. Ibig sabihin, uuwi kayo sa bahay mag-aayak. Opo, Inan. Salamat naman at dininig na ng Diyos ang panalangin kung makita kayo muli bago ako mawala sa mundong ito. Pero teka, sino yung mga kasama ninyo? Si Patricia po, anak ni Marta. Si Lando naman at ang anak niya kasama ang kaibigan niya si McCoy. Magandang hapon po sa inyo, Inang Asul. Magandang hapon po. Magandang hapon, Inang Asul. Magandang hapon din sa inyo. Ako si Asul, Tatay di Eta. Eta, bakit sila dito? Ang totoo niyan, Inang, naparito kami para humingi ng tulong sa inyo. Pinamaan ng sumpa ang anak ni Lanto matapos siyang patayin ng alagang sigbi na mangkukulam na aswa. Vetyot pa. Hali kayo. Pupaaso kayo sa loob. Papasok namin sa loob ng maliit na kubo, nalibot ko ang aking tingin at nakita ko may papag na kawayan sa gilid. Sa isang sulok, may maliit na altar na may kandila at rosaryo. Sa dingding nakasabit ang mga tuyong dahon na tugat na panggamot. May lambote na lanisab, garapon na may lamang pulbos at asin. Malinis ang sahig. Karaluma na ang mga gamit. Ikajol, buhat ka sa papag. Inang, tulungan niyo po ako sana ko. Nagmamakawa po ko sa inyo. Pagalingin niyo po siya. Dalaw po ako ng peging albularyo. Naniniwala pa rin ako sa pagkakataong ito'y papapagalinyohan ako. Huwag ka mag-alala, iho. Kagalit-galit po. Sa gayon, hihingi ako siya yung katahimikan. Dahil kailangan ko na konsitasyon. Walang mag-iingay ha. Para maisagawa ng maayos ang gagawing ritual din na. Magsisipulat ako eta. Kumuha siya ng asul ng mangkok na may tubig at asin. Binasa niya ang kamay niya at pinanasan ang noo at nibdib ng bata. Pagkatapos kumuha siya ng langis at pinatakan ang noo, dibdib at mga palad ni Renz. May binilong siyang dasal habang hawak ang ulo ng bata. Maya-maya biglang nanginig ang katawan ni Renz at napasigaw. Nagulat naman ako nang marinig sa unang pagkakataon ng boses ng anak ko. Papa! Anak, nakakapagsalita ka na? Umanghalin na agad ako. Wala ka na dapat pag-ipag-alala. Papa! Papa, nasaan po ba tayo? Nandito tayo sa bahay ni Inang Asul, anak. Diyos ko, salamat sa Diyos at nakapagsalita ka na, anak. Hindi ko inaasahan ito eh. Inang Asul, salamat po sa tulungan niyo. Salamat po talaga sa lahat. Utang ko po sa inyo ang buhay na anak ko.
Oriel Katupat iho. Masaya ako makatulong sa iyo. Salamat dahil kita kami muli ng anak ko. Sobrang pasasalamat ko sa Panginoon kay Ina Asul at kina Aling Edna at Mang Danilo sa tulong nila sa amin ng anak ko. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko nung nayakapin si Patricia sa sobrang saya. Noong araw na yun, nagtapat na ako ng nararamdaman sa kanya. Dahil sa punto yun na ayoko nang sayaran pa ang pagkakataon. Sa isip ko noon, sa oras na umalis kami sa lugar na yun at bumalik sa syudad, malabo ko na siyang makita ulit kaya naglakosuob na akong gawin yun. Pat, alam ko masyadong mabilis kasi ilang araw lang tayong magkakilala. Pero ayokong sayangin ang pagkakataong sabihin sa ito. Gusto kita, Pat, at siguro, mahal na yata kita eh. Pero kung ano mo na magiging decision mo, ayos lang sa akin. O kung uwi na rin naman kasi kami, gusto ko naman sa pag-alis ko dito. Wala akong pagsisisihan. Ano ka ba, Lando? Ang weirdo nga, no? Pero mahal din kita. Siguro, hindi ka naman kasi mahirap mahalin. Niligtas mong buhay namin ang anak ko at ginawa mong lahat para protektahan ang anak mo. Deserve mong mahalin, Lando. Pero, kaya bang tanggapin na? Huwag mo lang ituloy, Pat. Pareho tayong magulang na magmamaan sa anak natin. Popo, siya po ba si Mama? Tumba friends, siya ang bagong mama mo. Nitawa na lang kami sa sinabi ni Makoy at tumangon na lang ako. Club naman namin pareho na doon di naman papunta yon, kaya hindi na rin kami nagdalawang isip na magsama ni Patricia. Tama ang narinig niyo, sumama siya sa amin pa uwi. Para na rin daw may kasama si Ren sa bahay habang nagtatrabaho ako. Pabor naman sa kanya dahil malapit lang sa ospital hanggang sa makapanganak siya. Paglipas ng mga taon, nakapagtayo kami ng munting negosyo sa tapat ng aming bahay habang nag-aalaga kami sa mga anak namin. Hindi man kami sobrang yaman tulad ng iba, mayaman naman kami sa pagmamahal at sa ngayon 8 taon na kaming kasal at wala na akong maghihiling pa sa Diyos. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. God bless at salamat po sa lahat ng bumubuo ng kwentong Lipsinia. Kung minsan nga naman sa buhay ay nagkakamali tayo sa pagbibigay ng tiwala. Akala natin tama ang desisyon natin. Akala natin tama ang taong pinagkakatiwalaan natin. Pero hindi pala. May mga pagkakataon na ang inaasahan nating tutulong ang siyang mananakit sa atin. Pero hindi ibig sabihin nito na kapag nasaktan tayo isang beses, hindi na tayo susubok muli. Gaya na nangyari kay Lando, noong una natiwala siya sa isang arbolaryong akala niya'y makapagpapagaling rin sa anak niya. Sa harap na gumaling, lalo lamang napahama ang bata. Isang pagkakamaling pwedeng magtanim ng takot na sumubok ulit. Pero pinili pa rin niya magtiwala kay Ina Asul. Ganon din sa buhay pag-ibig niya. Niloko rin siya na babaeng minahan niya. Nasira ang tiwala, nag-iwan ng trauma, at halos isara niya ang puso niya para sa iba. Pero tignan niyo ngayon, masaya na siya sa pili ng kanyang asawa. Dahil ang totoo, hindi kasalanan na magtiwala. Hindi kahidaaan na sumubok muli. Ang tunay na pagkatalo ay ang tuluyang mawala ng pag-asa. Oo, may mga tao talagang mandaloko. Pero may mga tao rin totoo. At kung hindi tayo maglalakas loob na magtiwala ulit, hindi natin makikilala ang mga taong yun. Sorry, ang buhay hindi tukol sa pag-iwas ng sakit. Ito ay tukol sa pagbangon at pagpili na maniwala pa rin. Kahit minsan na tayong nasaktan ng ibang tao.